Hello mga ka-Dream Fertles! Ngayon ay magbabalik tayo para sa ating panibagong reading. So ang reading natin ngayon ay tungkol sa ano nga ba ang iniisip nila sa tuwing nakatingin sila sa'yo. So meron tayong mga pagpipilian para sa ating reading ngayon. Una, meron tayong pile number 1, pile number 2, and the pile number 3. So sa pile number 1 natin, we have this chick nail color. This one is a vintage tan color. Pile number 1. Next, we have the pile number 2, the Caranya nail polish, brick red. Pile number 2. And next we have Caronia nail polish colorless. Pile number 3. So you can meditate to this choices natin. So you can pick what will be your reading for today. So ano nga ba ang iniisip nila sa tuwing nakatingin sila sa'yo. So kung curious ka nang malaman at gusto mo nang malaman kung ano nga bang iniisip nila sa tuwing nakatingin sila sa'yo, maaari ka nang pumili ng iyong pile. Pile number 1, 2, or 3. And you can proceed to your reading. See you in your reading! Okay, pile number 1, for those who chose pile number 1, ang reading natin ngayon ay tungkol sa ano nga ba ang iniisip nila sa tuwing nakatingin sila sa'yo. So as you can see, I just get the cards pa lang. Nakakuha pa lang ng cards natin. So, ano nga ba ang iniisip ng mga tao sa tuwing nakatingin sila sa'yo. So, ito random to, no? So, pile number 1, pag sinabi natin random, possible, iba-ibang tao to na nakatingin sa'yo. So, sino yung mga usual na taong nakatingin sa'yo na napapansin mo na kaya lagi nakatitig itong taong na to sa akin. So, ano kayang iniisip niya tungkol sa'yo? So, let's find out. Okay? So, pile number 1, again, you chose the chick nail color, the vintage tan. So, possible, kumbaga, may ka sa mga static na bagay or yung mga neutral lang. Siguro yung mga natural lang. Okay? Simple ka lang siguro ng tao. Okay, so we have here the 6 of coins, but it's in reverse. Okay? So, just like what I've said, hindi ka mukhang nakakaawang tingnan. Mukha kang, hindi naman din mukhang mayaman, but I could say na parang simple lang. Simple lang ang datingan mo. Okay? Oops. Meron na lang dalawang cards. And both of these cards are in reverse. We have the Knight of Wands in reverse and the Devil in reverse. Okay, so what does it mean by this? Okay, let's have another cards pa to find out kung ano nga ba yung ibig sabihin ng mga to. Okay, next we have the Ten of Wands upright. Okay, just like what I said earlier, pile number 1, hindi ka mukhang mayaman, hindi ka rin mukhang mahirap kung titingnan natin, kung i-base natin sa ganung aspeto, no? Simple lang ang datingan mo, okay? Pero, sabi ko nga, bakit sila lagi nakatitig sa'yo? Bakit sila lagi nakatingin sa'yo? Pile number 1, ano bang meron sa'yo? Bakit lagi nakatingin ang mga tao sa'yo? Ano kayang iniisip nila sa tuwing nakikita ka nila? Sa tuwing nakatitig sila sa'yo, anong iniisip nila? Okay, so pile number 1, lumabas dito ang 6 of coins, but it's in reverse. Ang dating mo kasi parang ikaw yung klase ng tao na hindi ka mahilig humingi ng tulong. Okay? Tas ang nakakapagtaka dito, marami kang pinagdadaanan sa life. Pile number 1. Kumbaga madami kang problema. Let's say this is finances, no? Let's say pera ang problema mo. Pero hindi ka nila nakikitang you're begging for it, no? Pile number 1. Napapatitig sila sa'yo at ang iniisip nila is, grabe tong taong to. Hirap na nga siya sa buhay niya. Kailangan na nga niya ng tulong, pero hindi siya humihingi ng tulong. Parang ganon. Hindi some of them, pile number 1, they're thinking na ma-pride kang tao. Yung para bang, ano ba yan? Kailangan niya ng tulong, ba't di siya lumapit? Ba't hindi siya humingi? Gusto niya, tapos yung tulong pang lalapit sa kanila. So, yung iba, 50-50, yung ibang tingin sa'yo para kang ma-pride, ma-ego, pile number 1, kaya hindi ka lumalapit, humihingi ng tulong. Kasi parang, ang dating sa kanila is, parang nagmamalaki ka pa. Okay, pile number 1. But then again, some of them, hindi ganun ang tingin sa'yo. Okay? Iba naman, ang tingin naman sa'yo is, kaya sila napapatitig sa'yo, at napapaisip sila na, grabe itong tao na to, sa dami na pinagdaanan niya sa buhay niya, nakakaya niya pa din. At kahit ganon, nahirap siya sa buhay, hindi niya nagawang manlimos, humingi ng tulong kung kanin-kanino. Bagkos, iniraos niya ito na mag-isa. Halimbawa, kung single mother ka, no? Single mother ka, hirap ka talaga sa life. Hindi ka nag-beg for your ex-partner na tulungan ka. Ang ginawa mo is, naghanap buhay ka, nagdoble kayod ka, binuhay mo na mag-isa yung pamilya mo. And some of the people are so proud at nabibilib sila sa'yo. And some of them are like, ba't ganyan siya? Ba't ganyan siya humingi ng tulong? Parang gano'n. So, pile number 1, anong iniisip nila sa tuwing nakatingin sa'yo? We have the wheel in reverse. So, marami kang pinagdadaanan ngayon, pile number 1. So, sabi nga natin dito lumabas si the devil, but it's in reverse, no? So, okay, so pile number 1, as I can see here, you're not in your stable position in life. So, madami kang pinagdadaanan ngayon. Kasi nga, you were in the wheel, okay, but it's in reverse. So, ang dami mo, kasi kung dito makikita mo din, 10 of Wands, ang dami niyang bitbit. So, possible nga isa kang single mother at tinataguyod mo ng mag-isa ang family mo. No? May mga anak kang involved dito. So, parang ito yung mga anak mo. Diba, 6 of
coins ang lumabas kanina. So, parang meron kang dalawang anak. It could be babae, lalaki, ang anak mo. Tapos parang hinahati mo, binabalance mo ng mabuti yung pagkakagastusan mo para iraos mo sila sa buhay. So, next we have the Two of Pentacles. But it's in reverse again. So, again nga, pile number 1, you're not in yours good stable in life right now. So, kung sa may pinagdadaanan, mukhang may pinagdadaanan ka talaga pile number 1, no? As I can see here, madaming struggles, even to yourself, nagkaka-problem ka na, wala ka ng time para sa sarili mo. And dahil dito, ay sometimes napapabayaan mo na yung sarili mo. Okay? Pile number 1. Kumbaga nagkakaroon na ng imbalances sa'yo, pile number 1. So, or pwede rin naman, on the other hand, pwede naman ang naging situation nito sa'yo, case-to-case basis kasi ito, pile number 1. This is a general message. So, pwede yung iba sa inyo, pwede ngayon naman, hindi nila napapabayaan ang sarili nila. Pwede naman, kahit madami silang pinagdadaanan, strong pa din sila, nakahandle pa rin nila yung buhay nila ng maayos. Okay? Kumbaga hindi nila napapahalata sa mga tao sa paligid nila na may pinagdadaanan sila. Sabi ko nga 50-50 yung tingin ng mga tao sa'yo. Sa tuwing nakatitig sila sa'yo, ang iniisip nila is may mga taong nag-iisip na mabuti, may mga taong nag-iisip na masama. Okay? Now we have the Queen of Cups. Okay. Parang ito yung pinagpe-pray mo, pile number 1 na magkaroon ka ngayon. To have that good emotional health. Okay? Pile number 1. So, mukhang lagi ka nagdadasal sa Panginoon na bigyan kanya ng kalakasan pa. Okay? At ito yung nakikita ng mga tao sa iyo, pile number 1. Ito yung naiisip nila sa tuwing nakatitig sila sa iyo. Sa tuwing nakatingin sila sa iyo, pile number 1. Iniisip nila na, ayun, grabe si pile number 1, no? Sa dami ng pinagdadaanan niya, sa bigat ng pinagdadaanan niya. Hindi niya nakalimutan magdasal, hindi niya nakalimutan magsimba. Okay? Ano pa rin siya, faithful pa din siya kay God, no? Nandun pa rin yung faith mo kay God. And that is very good, no? Pile number 1. Okay, next, we have a lot of cards na naglag. Ito, tingnan mo yung the Wheel of Fortune. It's in reverse again. So, it's not really good, no? Pero at least, we have this Ace of Swords. But then again, we also have the Seven of Swords. But this one, here, upright yan. So, meron kasi dito, pile number 1. Tatlo na lang kayo dito, no? Parang nakikita ko, kabilang ka dito sa tatlo. Ito yung mga anak mo, ito ka. Tapos ito yung taong nag-betray sa'yo. May maaaring isang air sign. And then at the same time, pile number 1, as I can sense here, is may mga nakuha din to sa'yo. Okay? Dahil isa tong air sign, we're not talking about money lang here, no? It could be mental health, no? Problem in your mind, na-stress ka sa kanya, ang daming problema na binigay sa'yo. Nakaka-stress tong taong to. Okay? So, yun yung gusto mo mawala sa'yo. Yun din pinagdadasal mo. At yun din ang tinitingnan ng mga tao sa'yo. Parang yun ang iniisip nila na ang daming stress sa buhay mo. Pile number 1. Yun yung nasisense ko, stress. Okay? Next, we have the Nine of Pentacles. Okay, but don't worry, pile number 1. At the end of the day, at the end of this year, pile number 1, magiging maayos ang lahat. Look at this. We have the Nine of Pentacles. So, pile number 1, because we have the Nine of Pentacles, possible this year. Again, this is a pentacle, hindi to agad mangyayari sa'yo, pero possible dahil sa pagsusumikap mo, magiging maayos na lahat. And that's a very good message for you, pile number 1. At yun din na nakikita ng mga tao sa'yo. Dahil porsigido ka, hindi ka humihinto, nagpapatuloy ka sa buhay mo sa kabila na nangyayari sa'yo. Ang tingin ng mga tao sa'yo, sa tuwing napapatingin sila sa'yo, ang iniisip nila, pagdating ng panahon, someday, maiiraos din yung buhay niyo, magiging maayos din lahat. Okay? And that's a very good thing. So, that's all for your reading, pile number 1 for today. And if you like this reading, you can look for other videos that I have posted already. Kung gusto mo pang makapakinig ng mga ibang readings ko pa, you can subscribe in my channel and then watch my other videos. And of course, wait for my upcoming videos pa. Thank you for listening and watching pile number 1, and we'll see you again in my next reading. Okay, pile number 2 for those who chose Caronia, brick red color. Brick red color. Mahilig ka atang magbasa. read. So, basa. Or, may maling pagbabasa. Or may mga misconceptions sa'yo agad yung mga tao. Pile number 2. Mukhang may misconception agad sa'yo yung mga tao. Pile number 2. Okay, yung ibang mga taong nakatingin sa'yo, pile number 2, kapag napapatingin sila sa'yo, ang iniisip nila is, some of them are not good. Okay? It's all about misconception about you. So, let's find out kung ano yung mga maling basa nila sa'yo. Okay? So, pile number 2. First, we have the Rider Tarot cards. Yun ang una natin gagamitin. Okay? So, we already have one card na, okay, meron na tayong dalawa. Oh, Ace of Wands. Oh, dalawa pala to. O, diba? Hindi natin na-expect. So, may mga bagay hindi sila in-expect tungkol sa'yo. Okay, Ace of Wands. Ano ba yan? Ace of Wands. Upright. And we have the Queen of Swords and the Chariot. Okay, in reverse. Okay. Okay, now I get it na. Okay. Pile number 2. Anong iniisip ng mga tao sa tuwing nakatingin sila sa'yo? Sabi ko nga kanina, may misconception, maling basa. Okay? So, yung iba,
may misconception when it comes to your, let's say, it's all about being a queen or a king. Parang ganon. Yung iba, nami-misconcept ka nila when it comes to your, words, no? Yung pananalita mo. And how you say the words and how you mean it. Okay? But then again, on the other hand, hindi naman talaga pangit yung gusto mong sabihin sa kanila. Pero mali yung pagkaka-interpret nila because nasaktan sila or probably is like iba yung aura mo sa pinapakita o sinasabi mo. Let's say for example, ang inosente ng face mo, ang ganda mo, ganyan. Tapos the way you talk, parang, ay, ba't ganyan siya? Parang ganon. There's a misconception na. Other thing is like, yung parang bang, ang bait mong magsalita, mabait kang magsalita daw, pero, may pagka-harsh din minsan. No, minsan may mga ano ka daw parang padalos-dalos na salita. Na most of the time you don't mean it, but because it's a word that already been said, nakaka-hurt siya sa iba. So, nagkakaroon ng misconception because of that. Okay? And some people who are looking at you, iba naiinis pag nakikita ka, pag napapatingin sa sayo, some of them tingin nila sa'yo nakakainis ka, nakakairita ka, the way you talk, the way you say the words, the way you pick words that you need to use. Okay? So, be mindful with your words lang, pile number 2. As your first card dito, meron tayong Ace of Wands. So, medyo, yung words mo kasi pile number 2 is like, hindi naman super masakit, pero alam mo yon yung tipong kung trash talk kasi ang nasi-sense kong word, mahilig ka mag trash talk daw. Mahilig ka mag trash talk, parang sarcasm. And some of or most of the time, it's not good daw. It's not on the right time to say it. Parang ganon. Okay, oops. Okay. Ang dami nilang gusto sabihin sa'yo. Okay, pile number, ayan no. So, 10 of swords, but it's in reverse. Then we have the 3 of wands, upright. So, ito yung gusto nila sabihin sa'yo, or ito yung iniisip nila. Okay, ano yung iniisip nila sa tuwing nakatingin sila sa'yo, pile number 2. Ang iniisip nila, you thought, wala lang sa'yo yung mga words na yun, na parang, that's normal, hindi naman masakit sa feelings yun, no? Pero it's not like that. Okay? Na-hurt sila. Especially the 3 people around you, sa circle mo, maaaring meron 3 tao na hindi kinaya yung mga salitang binitawan mo at parang gusto nilang mag-look back. Look back? Parang may look back. Parang gusto ka nilang talikuran. Parang gusto ka nilang iwan or alisin or tanggalin. Parang ganon. So, pag napapatitig sila sa'yo, pile number 2, ito yung mga naiisip nila. Para bang ang sinasabi nila sa sarili nila at sa mga kasama nila. Dapat ba natin pakisamahan tong taong to? Ganyan. Mga ganon. Or kung sila mismo mag-isa, they're thinking like, ganyan naman magsalita to, bakit ganyan siya? Bakit ganyan siya magsalita? Bakit ko pa siya naging kaibigan? Yung mga ganon. Okay, so, ang daming gusto magsalita tungkol sa'yo. Ang dami nilang iniisip sa'yo. And some of it are misconceptions about you. Kasi nga hindi ka nila nagigets sa mga words mo some of the time because the way you say it. Okay? Parang feeling mo daw is like hindi masakit pero masakit daw talaga. Okay, we have here the 6 of swords in reverse. And then we have the 8 of pentacles upright. Ayan. Ito, 6 of swords. Mukhang okay. So, pile number 2, ano iniisip nila sa'yo sa tuwing nakatingin sila? Ang iniisip nila sa'yo, pile number 2 is, ito hati ito ha, kasi nga, may mga ibang nagkakaroon ng misconception sa'yo. Mali yung basa nila sa'yo. 6 of swords, yung iba parang, they're contemplating on how to deal with you. Others naman, they want to fix it. They want to help you to build it. Parang, kumbaga, kung hahatiin natin sa grupo to, may 6 na taong parang nagde-decide na okay pa ba itong relationship natin sa kanya or should we end it na. Yung 8 people naman parang no, try natin, baka maayos na to, baka ma-fix pa natin, baka hindi lang natin siya masyado naiintindihan. Okay? Parang may ganon. So, kaya sa umpisa ng reading mo, diba, mali yung pagkakabasa ko sa pangalan ng color. So, parang may maling pagkakaintindi at basa sa'yo yung ibang tao. And some of the people who are on your side talaga, they're trying to fix it in their ways, no? Which is, maganda pinagtatanggol ka din nila. But, then again, as a person, ikaw mismo, siguro, sometimes, we need to be careful with the words that we're going to say to other people. Okay? Ito, itong card ito gusto lumabas. Wait na. Okay. Okay. We have the lovers. Okay? But, it's in reverse. Okay. Mayroon talagang problem sa relationship dito. Okay? So,
nakatingin sila sa'yo, anong iniisip nila? Ang iniisip nila ay may conflict sa relationship or magkaka-conflict because of you. Parang ganun. Okay, yung parang pag tumingin sila kung nagkaroon kayo ng conflict ng partner mo, kasi ganyan siya, kaya nag-aaway sila lagi, kasi ganito siya, ganun. Ganun yung mga thoughts nila. Okay, sabi ko nga hindi maganda yung mga thinking nila sa'yo. So, 3 of Wands, but it's in reverse. Ayun, no, lumabas ulit yung 3 of Wands in reverse. Meron talagang tatlong tao sa buhay mo na gusto ka nang iwan, or talagang ano na to, parang they're deciding to let go you na. Parang gusto ko na nilang iwan talaga or bitawan. Pile number 2. Okay? Let's find out. Bakit? Ano ba talaga yung reason? Is it really because of the way you talk lang ba? Or may mga hidden pang reason to? Let's find out. No, pile number 2. This is not part of the reading, no? Pero I just want to know why and how. Paano? At bakit? So we have here the 7 of Wands, but it's in upright. Then we have the 2 of Swords, and it's in reverse. Okay. Okay. Di ba sabi ko nga kanina, may misconception sa yung mga tao, pile number 2. So, kasi pile number 2, ang energy mo, it's like, ano ba yung, kapag color red, di ba parang fiery, parang antapang, di ba ganon. Ang dating mo kasi pile number 2, it's like, when it comes to words, you are really that kind of person to say what you want to say. Okay? Ganun kasing klaseng tao. And some of the people are not really good on that. Some of the people are not really comfortable to deal or to have a relationship with someone who can say what they really want to say. Because some of the people prefer to have a relationship with someone na parang they always have a good words to say to them. No? Kaso ikaw, hindi ka ganun, pile number 2. Ikaw yung klase ng tao na sasabihin mo kung ano yung gusto mong sabihin at anong naiisip mo at anong nararamdaman mo. Whether magalit man o hindi yung taong kaharap mo. Ganun ka klaseng tao, pile number 2. At dahil sa ganung ugali mo, may mga taong naiinis sa'yo. At dahil sa ganung ugali mo, may mga taong nagagalit sa'yo. At dahil sa ganung ugali mo, umaga masyado kang totoo sa sarili mo. No, nagpapakatotoo ka dito. Pero itong sasabihin ko lang, pile number 2. Kung nagpapakatotoo ka sa words mo, maayos ka nakikisalamuha, at totoo, ang problem lang naman sa'yo ay pakikipag-usap mo. And that, better off, iwanan mo nga sila. Pero kung alam mo sa sarili mo na there are times na hindi ka rin okay, then I need you to fix that already, no? Kasi, pile number 2, pwede ka magkaroon ng mas madami problem pa in the near future kung hindi mo maayos yun. Kasi hindi naman ibig sabihin ng pagpapakatotoo is pagpapakita ng masamang ugali lang or yung pangit na sides mo lang. Ang pagpapakatotoo is showing who you really are in a natural way, whether it's good or bad. So, hindi lang po bad, no? Kasi I know for a fact that you're also a good person. You have a good heart, pile number 2. No? But on the other hand, there are people who really doesn't want to be with you because of your true personality that you're showing to them, no? Baka hindi kasi sila ganon, they're having a projection to you. Siguro may mga toxic ka mga friends. Wait lang, mayroon pang the Hangman, and it's upright. So, alam mo, pile number 2, ito lang. Sa tuwing nakatingin sila sa'yo, pile number 2, pile number 2, ba't nasasabi ko yung 3? Baka gusto mo ding makinig sa pile number 3 mamaya, or there is also a message for you in pile number 3. Pile number 2, baka pwede ka ding makinig ng message para sa pile number 3 mamaya kasi parang meron gustong ibigay na mensahe sa iyo doon. So, pile number 2, we have the Hangman, okay? And I think this is who you are. You are also balancing the things that you have right now. Parang nagko-contemplate ka din. Kumbaga naka-pause ka ngayon. Siguro nakikita mo na din kung sino yung mga totoo sa hindi totoong tao sa iyo sa paligid mo. And because of that, parang sinasala mo na din kung sino ba yung mga totoo sa iyo na gusto mo makipagrelasyon. It's either a friend, I know, not either. It could be a friend, a family, relationship, or it could be a partner as well. So, 7 of Wands, ayan, you're dealing with yourself, wala kang tinitingnan kahit sino sa kanila. So, binabalanse mo talaga. So, it's about relationship. So, kung sa tuwing tinitingnan kanila, pile number 2, ang iniisip nila is, grabe itong taong to, ano, parang hindi siya takot mawalan ng mga kaibigan. Kumbaga, grabe itong taong to na hindi siya nagdadalawang isip na mawalan ng lahat ng kaibigan kung ito naman mga kaibigan niya ay hindi totoo sa kanya. So, some of them admire you, but most of them are not, no? Mas madami kang taong naiinis sa'yo because the way you talk na, the way you are as a person. So, yun lang, pile number 2. Yun lang naman ng iniisip nila sa'yo sa tuwing nakatingin sila sa'yo, pile number 2. So, that's our reading for today, pile number 2. Okay? So, medyo mabigat ang presence ng mga taong yun. So, if I were you, pile number 2, kung makapag-relax ka na at makapag-meditate, ipag-pray mo kung sino nga ba yung mga totoong tao sa'yo sa hindi. At kung nalaman mo na kung sino yung mga totoo, then keep it. And those who are not genuine, no, sa'yo, is dapat tanggalin mo na or dapat iwasan mo na. So, pile number 2, that will be your reading for today. If you want to listen to pile number 3, then that's better. Okay? That will be very good. So, pile number 2,
That is our reading. If you want to watch our other videos, other related readings natin, you can visit our channel, and then you can also subscribe and then listen and watch to my other videos. And again, file number 2, we'll see you in our next reading. Okay, pile number 3, the last pile that we have for today for our reading. Ano nga ba ang iniisip nila sa tuwing napapatingin sila sa iyo? Pile number 3. So, pile number 3, ano nga ba ang iniisip nila sa tuwing napapatingin sila sa iyo? Anong mga nasa isip nila pile number 3? Let's find out pile number 3. Uy, ang dami agad oh. Wait lang. Okay, we have the King of Wands, pero dahil nakaganyan siya, it's in reverse, we'll consider that. And Six of Swords in upright. Okay. Okay. Let's have another card pa. Okay, ang dami naman ito. Wait lang, super dami naman. Okay, so pile number 3, Page of Pentacles. Okay, anong iniisip nila sa tuwing napapatingin sila sa iyo, pile number 3? Ang iniisip nila, pile number 3 ay may problema ka ngayon. Could be about finances. Pile number 3, ulitin ko, sa tuwing napapatingin sila sa iyo, isa sa mga iniisip ng mga taong nakatingin sa iyo ay may problema ka when it comes to finances. Okay, pwedeng yung masculine person mo sa buhay mo ay wala na sa'yo. Or could be, nahihirapan ka ngayon. Pagdating sa work, pwedeng ganun. So, may problem ka when it comes to finances. Okay, let's find out more. Bakit interesado sila sa finances mo? No? Bakit ba? Tayo napapansin nila, naghihirap ka na ba? Parang number 3? Is that so? Nahihirapan ka ba sa buhay mo? Kaya napapansin nila yun. Ba't naisip nila sa'yo? Siguro itong mga taong to, mga malalapit din sa'yo, na maaaring alam nila yung problema mo. No? Kasi kung random person lang to, a stranger that doesn't even know you at all, hindi mas kugad may isip na, siguro naghihirap tong taong to. So, nakikita ko dito, kung mga kakilala mo din to, mga malalapit sa'yo. Okay. Oh, Queen of Swords. Upright. Interesting. Ba't nakapikit ang mata mo? Meron ka bang desisyon na ginawa? Kasi mukhang nag-desisyon ka dito, umalis ka eh. Pero may lungkot. Malungkot ka sa desisyon mo. Kasi nakikita ko dito, meron kang desisyon na ginawa sa buhay mo, pero malungkot ka doon. Parang, yung desisyon na ginawa mo is like, no choice ka, or parang wala, ito na lang talaga eh. Aside sa no choice ka, parang yun na lang ang rason para mabuhay ka o kayo ng pamilya mo or ng anak mo. O, single mother ka din ba? Okay, binagadaanan ka din ba? File number 3. Or kung wala ka mang anak, okay, mukhang may mabigat ka lang pinagdadaanan. Pwedeng hindi naman anak, pwedeng family mo to, pwedeng yung kapatid mo, no? Pwedeng breadwinner ka, ganun. So, let's find out more. Kasi maaaring isa kang earth sign, nakikita ko dito. Pwede kang Libra, Aquarius, Gemini. So, may decision kang ginawa na pikit mata mo siyang ginawa or pinagdesisyonan. At napansin yun ng mga tao sa paligid mo at yun ang pinag-uusapan nila or yun ang iniisip nila. We have the 5 of Swords in reverse. Okay, merong pagtatalong nangyari, pero, okay. Baka ito yung ginawa mong desisyon sa buhay mo, pile number 3. Dahil ayaw mo ng gulo, ayaw mo ng pagtatalo, ikaw na lang yung umalis. Ikaw na lang nag-decide. Tapos, kahit ayaw mo, umalis ka or meron kang desisyon na ginawa para lang matigil na to. Okay, this one is in reverse. Kasi kung upright niya, may pagtatalo pa, pero mukhang natapos na. At mukhang tinapos mo, file number 3, ikaw nagtapos. So, maaaring iniisip nila sa'yo na, hirap siya ngayon kasi parang umalis siya doon sa kanila, or pinagdadaanan siya, kasi ito yung mas pinili niyang landas. Pero, at some point, napaproud naman sila sa'yo kasi ginawa mo itong mag-isa. The Emperor, okay, file number 3, maganda ha? Okay, ano man tong desisyon ginawa mo, file number 3, mabigat man to sa kalooban mo, masakit man ito sa'yo. At the end of the day, or at the end of the struggle of your life, magiging maayos din. Kumbaga tama yung desisyon na ginawa ko. Okay. So, maganda. Okay, may lumabas pang cards, even tinabi ko na siya. Nakita ko dito the Empress. So, someday magiging maayos ng lahat, pile number 3. Okay? We have the 3 of Pentacles here, pile number 3. Okay, you want to build your own family, no? Okay, pile number 3, nakikita ko dito, mukhang gusto mo mag-build ng sarili mong family. Siguro kung breadwinner ka nga, pile number 2, yun ang pinagtalunan nyo ng family mo. You want to have your own family, and ayaw nila, or may problem, kasi nga, may conflict of interest. Kasi, pag wala ka, wala na din sila, parang ganon. Pero you really want to have that. And I can see in the cards na magaganap to sa buhay. You could have your own family. So, Page of Wands, but it's in reverse. Okay, hindi ganun kadali yung pagbabagong buhay, or let's say a fresh new start. It's not that easy for you, hindi ganun kadali darating, lalo na kung kakadecide mo pa lang. Mabilis mo 'to pinagdesisyonan, pero hindi siya ganun kadaling mapupunta ka agad sa sitwasyon na to. Okay, so it takes time, pero hindi naman ganun katagal sobra. Okay, Temperance, okay. Kalmahan mo lang daw. So pile number 3, sinasabi dito, kalmahan mo lang yung mga desisyong gagawin mo sa susunod ng panahon.
Okay? Pero magiging maayos ang lahat. So, ang iniisip nila sa tuwing nakatingin sila sa pile number 3 is, iniisip nila na ang kalmado ng taong to. Sa kabila ng mga nangyari sa buhay niya, umalis kayo, sino kasama mo? Umalis daw kayo, pero hindi nahahalata sa'yo na naghihirap ka, or yung iba naman ang tingin sa'yo is, kaya ka naghihirap kasi alam nilang umalis ka nga. So, ito mga to, malalapit na tao to sa'yo ha. Most of the time, yung mga nag-isip nito sa'yo, mga malalapit lang din sa'yo, hindi naman ibang tao. Kung ibang tao man, it's not really in that kind of specific thinking. Makilala mo din mga to. Ten of Swords. Ayan, may mga pagdadaanan kang stress. So, file number 2, kung galing ka sa file number 2 at pumunta sa file number 2, yes, may stress na nangyari sa life mo. Okay, baka ito yung misconception na iniisip sa'yo kanina, file number 2, kung nakikinig ka ngayon. Okay, dun sa iba kasi galing sila ng file number 2. May message na gusto iparating sa kanila. So, baka ito yung misconception. So, file number 3, ano ibig sabihin nitong Ten of Swords? Bakit lumabas itong Temperance? Kasi ang gusto mangyari sa'yo ng universe is, kailangan mo maging maayos sa mga desisyon na gagawin mo sa susunod. Huwag ka magpapadala sa stress, sa galit, huwag ka magpaka-stress, in short. Okay? Kasi sa ayaw mo man o sa hindi, may mga pagdadaanan ka pa din ganon. Hindi siya ganun kadali kasi talaga. Okay, lalo na may desisyon kang ginawang mabigat sa buhay mo. Pero sinasabi naman dito na magiging maayos ang lahat. Okay, Nine of Cups, pero it's in reverse. So, you want freedom. Kasi nakikita ko dito, file number 3. Pareho silang ito, kung ihaharap mo to, i-upright mo to, parang there's a freedom, di ba? Yun ang gusto mo, freedom, kalayaan. And hindi mo nafe-feel yun dati. Okay? At kahit naman ngayon, na malaya ka na sa kanila, eh parang feeling mo, wala pa din freedom. Pero, don't worry kasi, pagdating ng panahon, dahil lumabas dito sa cards mo yung The Emperor and the Queen of Swords, magiging maayos ang lahat. Makakapag-decide ka ng maputi. Okay? File number 3. So, anong iniisip nila sa tuwing nakatingin sila sa'yo? Iniisip nila na may isang tao na napakatapang, na nakapag-decide ng gano'n sa buhay nila. Na nakayang iwan yon yung nakaugalian nila. Pwedeng hindi magandang kaugalian to, or relasyon, o pamilya, pero nakaya mo. Okay, let's have another cards pa. Parang ano mo eh. Wait, what happened to my cards? Okay, parang nagawa na struggles dito ah. Okay, I'll just get another new card na lang. I'll just have the Rider Tarot. Nagka-problem tayo doon sa Pastel Journey, which is the Pastel Journey card. So, baka sa journey ng buhay mo, hindi ganun kadali, magkaka-problem, pero maayos din ang lahat. Pero tulad ng ginawa ko, di ba? Magulo yung card, ang ginawa natin, pinalitan ko, kumuha tayo ng panibagong cards. Bakit? Ibig sabihin nun, hindi lang isa yung mga cards na meron ka sa buhay na magagamit mo. So, gamitin mo yun. Huwag ka lang mag-focus sa isa. So, ito, we have the moon upright. So, this is also a good omen. This is a good thing. Pero kasi pag the moon, pag may buwan, ibig sabihin there are secrets. Okay? So, you just need to be mindful of the things na may mga sikreto na negosasyon. Halimbawa, in the future, meron kang gagawing transaction or collaboration with other people, and you just need to be careful. Okay, nakikita ko dito may water sign to, and probably a Scorpio, year of the dog. Pwedeng year of the dog, and he is a Scorpio, na I cannot say na magiging problem to sa life mo, pero itong taong to pwede maging susi sa itong kapalaran mo dito. But then again, you just need to be mindful on how you deal with this person and how would you collaborate with this person. Kasi meron tayong the moon. At kung mapapansin mo, sabi niya the moon, pero bakit merong sun? So, kumbaga merong inner, parang tawag dito, may ulterior motives, parang may hidden, parang sa mga binabayaran, hidden charges. So, may hidden motives. Okay? So, you just need to be careful lang. Okay? So, file number 3, anong iniisip nila pag nakatingin sila sa'yo? Iniisip nila na makakaya mo din yan. Iniisip nila na ang lakas mo, ang tapang mo. Iniisip nila na anong ginawa niya, bakit niya nagawa yon. Iniisip din ng iba na bakit iniwan niya ang mga yon. Iniisip nila na makakaya pa kaya niya. So, ang dami. Pero, file number 3, balance naman siya. May good and bad. Pero it's really up to you kung alin doon ang dadalhin mo sa journey na tatahakin mo. So, it's up to you, file number 3. So, file number 3, if you like this reading for today natin, you can also look at our other readings in my channel. Okay, you can also subscribe there and look for other readings that you want to listen and watch for. And then, again, file number 3, in our next reading, I hope you also watch this video, okay, and you can also share it with other people to help them, to guide them, and to have some fun as well. Okay, so file number 3, again and again, see you in my readings, my next readings.